Good Good morning. morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, the parable of the wedding feast, taken from Matthew 22, verses 1 to 14. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus again in reply spoke to the chief priests and the elders of the people in parables, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come. A second time he sent other servants, saying, 'Tell those invited, behold, I have prepared my banquet. My calves and fattened cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast.' Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then the king said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out, therefore, into the main roads and invite to the feast whomever you find.' The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guests, he saw a man there not dressed in a wedding garment. He said to him, 'My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?' But he was reduced to silence. Then the king said to his attendants, 'Bind his hands and feet and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. Many are invited, but few are chosen.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Gustuhan ko yung sinabi dito na bad and good alike. Yan. Doon pa lang sa sinabing bad and good, meron ka nang agad maiisip. Pinapakita talaga dito na walang ah, walang kinikilingan ang Panginoon, no? Parang lahat binibigyan niya ng chance pumunta dito sa feast, 'di ba? Pero actually, meron talaga siyang inimbita, pero hindi pumunta. So parang sabi niya, kung yung ang inimbita hindi pumunta, puntahan ko yung hindi ko inimbita. So, kaya siguro pinagather niya yung good and bad. Hindi na siya, hindi na niya namili. Kumbaga sa party dito, parang yung kilala lang niya, yung inimbita ngayon, hindi na niya kilala, inimbita niya. So, syempre, pag hindi mo kilala, hindi mo alam yung ugali, di ba?
So, ang nakita ko dito yun yung number one na pwedeng imbitahin, no? Ah, kahit sino dito sa yung king na gumawa nito. And yung isa pang dagdag ko lang, no, na nagustuhan dito yung nakita niya yung hindi nakasuot ng garment. Gusto ko yung approach niya. Alam mo bakit? Mm. Sabi niya, my friend. Diba? My friend. Pero actually, mali kasi yung ginawa nun, hindi nakasuot eh. Dapat galit ka na agad, di ba? Pero siya, ang approach nung king na yon is my friend. Parang yun yung nagustuhan ko rin sa ano. So, yon. Hindi ko na inano yung many are chosen kasi doon ko na sinama doon sa bad end. Okay. Okay. So, parang sinasabi mo, lahat gustong makisalo dun sa Yeah. wedding feast. No? Lahat talaga. And minsan, bad and good alike. Yun. So, yung mga hindi prepared for the wedding ay kinakausap kasi ano siya alam mo noon daw, ito yung paliwanag ng isang Bible scholar na narinig ko. Mm. Yung wedding feast noon, pagka yung nag-invite daw, binibigyan sila ng ano, Ah, talaga. suot. Ganun Kaya, pala. ibig sabihin, yung hindi nagsuot na yon, eh, hindi dumaan sa, ano, Hindi, sa tamang, oh, parang hindi niya pinansin, inisnab niya yung binigay sa kanya. Oh, yan, no. tama. Yun yung ano na yon. Ganun Kaya, pala. pagka, kuwan, nagpunta ron, ba't hindi nagsuot ito? Hindi ko alam yun. Kaya pala, Meron ako narinig na gano'n. pumasok kasi sa isip ko na, paano kung mahirap yun? Wala siyang damit, di ba? So, hindi, kaya pala ganun yung approach niya na Yeah. why are you not wearing? So, yung sa akin, yun, sabi mo nga, ang pinili ko yung many are invited but few are chosen. Yun. Ang kausap kasi rito ng ating Panginoon ay yung mga chief priests, yung chief priests at saka yung mga elders. Sila yung mga naghahanda dun sa mga bisita. Kumbaga sa Yeah. kwan, yung mga ini-invite ng dun sa parable na ito, sa kanila nakapatungkol kasi sila yung nagpre-prepare doon sa mga i-invite. So nag-invite sila, malamang ano man na-invite nila are the special people na ano, pero hindi rin nagpunta. Meron silang ibang mas mahalagang tiningnan. Business nila, yung mga pinagkakaabalahan nila, hindi nagpunta. Kaya yung next na invitation, kahit sino, kahit sino, pero good or bad alike. Yeah. Tama. So yun, marami nagpunta na puno naman and yet meron pa ring hindi naka-wedding gown. Yun. Yeah. So yun yung parang nakita ko rito. Ikalawang in-invite, parang yung iba ron, hindi binigyan ng halaga yung fees. Di ba? Yung iba talagang gumawa pa ng mga masasama dun sa mga nandun sa kasama nila. Mm-mm. Okay, sige. So, dun sa sinabi mong many are invited but few are chosen. So, pag dito mo lang titignan sa parable mismo, o hindi ka mag-read between the lines, lahat, ang daming kinumbida. Pero, hindi lahat pumunta. Di ba? Kaya, pupunta na ako dun sa message. Ah, So, going to the message of God, dun sa sinasabi ditong maraming sinabihan ni God na kung gaano kaganda na maging follower niya. No, ang dami niyang offer sa atin. Ang number one is yung eternal life. Pero, actually, hindi actually chosen eh. Para sa akin, parang tayo ang pumili eh, na umayaw dun sa invitation ni God. Kaya few are chosen kasi alam ni Lord na
mahirap talagang kumbinsihin ng tao. But, sabi nga, if we really, surrender ourselves to the Lord, parang um, tinanggap talaga natin si God, no, as our creator, madali tayong ma-choose ni God. Kasi lahat iimbitahin pero hindi lahat yan pupunta, alam ni Lord yun. Kaya sinasabi niyang few are chosen. Yeah. Itong message na ito, para sa akin, ito yung kanyang wedding feast. Ito yung misa, yung Eucharistic celebration natin. So tapos, pinatutungkol niya ito doon sa mga chief priests and elders. Ito yung ating parish priest siguro, kung sa simbahan. Tapos yung elders, ito yung mga nagsisilbi sa mga commission, ministries na tumutulong para maengganyo sila pagpunta nila ron sa misa. So, sa ating situation, ibig sabihin, maraming mga tao dyan sa labas na hindi nila na intindihan kung anong kahalagahan ng misa. Ayan, meron tayong katikis. Yan, para maipaliwanag sa kanila. Bakit ba merong misa? Meron tayong mga tumutulong sa kanila, yung mga na kailangan nila, yung human promotion, yung mga pangangailangan talaga ng mga tao, lalo na yung mga nasa labas ng simbahan. Meron tayong yung namamahala sa liturgy so that talagang maganda ang celebration. They would understand. Tapos meron tayong commission on the family. So para maging maganda lahat ang pamilya, no? Buo sila. At meron tayong youth, o yung mga bata. Parang tinutulungan din silang mapalaki ng may takot sa Diyos. At meron din tayong kumbane, yung BEC outside of the church. Meron sila ron parang yung mga nandun sa kanilang lugar. Ginagawa nila yung mga gawain dito sa simbahan. So para silang small church outside doon sa main church. Now, ang lahat ng commission na yun or ministries ay tutulong-tulong para maihanda yung mga ini-invite natin. Pagpunta nila sa simbahan, they are in the proper uh, attitude, yung kanilang pag-unawa doon sa misa, kaya nagpa-participate sila ron. Pag uwi nila, meron silang baon, yung mga salita ng Diyos na ibinigay sa kanila that they would lead a good life in the way our Lord Jesus has wanted us to be. So yun yung iniisip ko na ganun ang mensahe sa atin, especially the servants of the church. Marami tayong kailangan gawin para yung mga uma-attend ng misa, they would truly be in the proper attire, proper garment, including yung kanilang kalooban, yung Yeah. attitude nila, yung mga virtues nila, and how they desire to enjoy yung feast. Ang feast na yun mismo yung ang body and blood of Christ being offered to us in real presence of God. Yeah. Meron akong dagdag, yung Mm. tungkol dito sa yung sinita niya, yung hindi naka-wedding garment, no? Mm. Kaya nagkaroon ako ng idea kasi yung sinabi mo na lahat pala binibigyan noon. Tapos hindi siya nagsuot. Parang yun yung sinabi mo nga na tungkol sa mga, like kahit hindi servants, kahit tayo, pag nagsimba tayo, lahat naman tayo nagsisimba, kahit hindi ka Katoliko, meron kayong service, di ba? So pag nagpunta kayo doon, hindi nga wedding garment ang binibigay ni God. Parang ang sinasabi, pag nagsuot ka kasi ng wedding garment, iba itsura. Nag-iiba yung itsura mo, di ba? Pati yung kilos mo, kasi kung gown yun, medyo may mabagal. So, ibig sabihin, pag nagsimba ka, no, meron kang personality na papunta ka doon, you are preparing yourself to go to the church, no, to worship God. So, dapat prepared tayo na pumunta doon tulad dito na
naka-wedding garment siya. So, nagpe-prepare tayo. Not only physically, but also spiritually. At hindi po natatapos doon. 'Di ba? Kasi sabi ni God, ay ba't hindi? 'Di ba? Nung parang inignore siya, pinapaalis yung ano, yung tao, 'di ba? So, ibig sabihin, dapat hanggang sa lumabas tayo dahil pagsuot natin yun, meron tayong pagbabago paglabas natin. Dala-dala po natin yun. Hindi po tayo ng punta sa gathering, sa misa, gathering sa worship, ganyan. Pero paglabas natin, galit ka na naman, di ba? So, wala, no? Hindi ka na-form. Di ba? Hindi ka na-form. Kaya parang ang sinasabi dito na kahit lumabas ka, dapat yung wedding garment, suit-suit mo yon. No? Parang it gives you a different personality na kaaya-aya sa mata ng Diyos na madadala natin sa iba. At pag nadala natin sa iba, di marami tayong kasama na. Pag nag-invite si God, marami na tayong masasama doon sa wedding feast. Pag sa pupuntahan natin na kung saan tayo mag-worship kay God. Yun. So yun yung Okay. sa akin. Okay. Amen. So, okay. See you again tomorrow in our coffee time with God. Yes.